Andito kami ngayon sa binaksakan na eroplano ng Hapon dito sa Davao City. Lola, you will fall. Sige. Nakaka-touch nang makita ko itong eroplano ng Hapon nung panahon ng gera. Dito naganap ang World War II sa bansang Pilipinas laban ng American at Japanese. Naalala ko, kwento ng father ko sa amin. Sabi niya, sila raw ay nasama sa death march ng kanyang pinsan. Grabe daw, walang tulog, walang kain, buong magdamag naglalakad. Wala silang pahinga, araw o gabi. Kapag ikaw ay bumaksak, babayonetahin ka. Kaya nung panahon na yon, inaalalayan niya ang pinsan niya. Pero nangihina na rin ang father ko. Kaya masakit man sa kanya, bumaksak na ang kanyang pinsan. Panahon ng digmaan, nasabak ang mga Pilipino kasama ng American para lumaban sa gera. Pinadala ang medals ng father ko galing sa US veterans at flag ng American. Hindi nila malilimutan ang takot, pangamba, lungkot na karanasan sa buhay nila. Nakakaawa sila talaga. Kaya nang mamatay ang father ko, doon siya inilibing sa bilibingan ng mga bayani ng 1994. Grabe ang hirap ng dinanas nila nung gera. Kaya sana hindi natin maranasan ang dinanas ng ating mga magulang, mga lolo-lola na panahon ng World War II. Napakahirap, napakasakit. Wala kang laban, walang panalo. Buhay lang ang nakataya sa kamatayan. Nakakalungkot. Lalo na sa mga henerasyon ngayon ng mga kabataan. Nakakaawa sila kung dadanasin nila ang ganitong hirap. Napakasakit. Ayaw natin ng gera. Sa karanasan ng aking mga lolo't lola, ng aking mother at kanyang mga kapatid at mga kamag-anak, nung panahon na yon, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Wala silang mapuntahan. Lalo na kapag nakakarinig na sila ng mga putukan sa labas. Hindi na nila alam ang gagawin nila. Pati sa pagkain, hindi na rin sila nakakakain ng maayos dahil wala silang mahanap na pagkain o makain. Hindi rin daw sila makatulog na maayos dahil lagi silang nangangamba. Hindi nila alam kung mabubuhay pa sila o hindi. Kaya ang tulog nila ay mababaw lamang. Lalo na ang mga matatanda, katulad ng mga lolo't lola. Marami din silang mga lugar na pinupuntahan dahil patago-tago sila. Nung panahon na yon, 12 anyos lang ang mother ko nang nakadanas siya ng gera. Ang father ko naman ay kasama na sa World War II noong time na yon. Kaya para sa akin, lahat ng nadamay sa gera ng American at Japanese na mga Pilipino, sila ay talagang hero na lumaban sa kamatayan. Sila ang tunay na bayani ng Pilipinas. Marami pang mga kwento ng aking father, mother, lolo, lola tungkol sa pangyayari ng gera. Maraming mga Pilipino ang nawala ng buhay. Nang dumating ang taong 1945, doon nagwakas ang labanan ng American at Japanese. Tapos ng gera, maraming mga patay na mga bata, matanda, lalaki, babae na makikita sa daanan.
Grabe, sana hindi mangyari sa atin ito. Ang hirap. Mahirap sumabak sa gera. Tulad itong panahon na to, napakaraming gerang dumarating. Sana ang Pilipinas hindi na ulit maulit pa ang ganitong pangyayari. Hindi natin kakayanin. Maraming salamat po. Kung sino man po ang nakapanood nitong aking video, sana magbigay aral din po sa atin na hindi tayo dapat sumalang sa gera. Napakahirap po. Kung sino man po ang nanood ng aking video ito, marami pong salamat. At pakiusap lang po kung pwede po, like, share, and subscribe lang po itong aking video. Salamat po. Ito ay kwento ng naranasan ng aking mga magulang, lolo't lola, noong World War II.